Colleen, guilt is a natural part of grief. Pero sa mga sinasabi mo sa akin ngayon, sa tingin ko, what you're describing sounds like survivor's guilt. It's a trauma where you blame yourself for something that happened beyond your control. Beyond my control? Dok, hawak-hawak ko po si Jessica eh. Kung hinigpitan ko lang po, hindi ko po sana siya nabitawan. Hindi po sana siya nabangga. Pero paano po nga? Akala ko lang hinila ko siya. Dok, paano po kung napatay ko talaga yung kapatid ko? Kailan mo naisip yan? Hindi mo maalala. Sabi ng nanay mo pagkatapos mo raw mabasa yung mga hate comments sa'yo sa social media. Pero bago yon, you were sure na hindi mo tinulak si Jessica. Consistent ka ron. Yun ang pinaniniwalaan ng lahat at yun din ang pinaniniwalaan ko. Colleen, you did not kill your sister. Nag-away kayo, hinila mo siya, hinila rin niya yung sarili niya palayo sa'yo at hindi mo kontrol yun. Jessica's actions, her decisions, were her own, not yours. Yung nararamdaman mo, that's grief. Dahil mahal mo siya. Mahal mo si Jessica. Opo, Dok. Mahal ko si Jessica. Mahal ko siya. Kapatid ko siya eh. Ate niya ako, pero dapat pinoprotektahan ko siya eh. Hindi ko dapat siya inaway, pero anong ginawa ko, Dok? Hindi ko siya pinotektahan. Napabayaan ko siya, Dok. Napabayaan ko si Jessica. Dahil doon wala na. Wala na siya. Wala na yung kapatid ko. Wala Velma, ano palang sabi ng doktor? Yung initial findings ni Doc Darla, masyado daw malalim yung guilt ni Colleen. Sinisisi niya yung sarili niya sa nangyari kay Jessica, kahit wala naman siyang kasalanan. Colleen is going through what we call complicated grief. So, hindi lang siya nagluluksa, sinisisi rin niya yung sarili niya. Pagka ganito ang grief, it becomes punishment. Pinarurusahan niya yung sarili niya? She keeps replaying what happened, thinking na sana may nagawa siya to prevent it. Maraming mga what-ifs. Pero yung totoo, wala naman talaga siyang control sa nangyari. Nay, ano po bang pwede natin gawin? Kailangan nating palagi paalala sa kanya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Iparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa at marami nagmamahal sa kanya. Bantayan niyo siya lagi, pero huwag niyo rin namang higpitan. Let her feel safe, not trapped. Okay? Pwede niyo rin siyang i-encourage na magkwento, pero huwag niyo rin namang pwersahin. Pwede niyo rin siyang tabihan. Kahit hindi niyo siya kausapin, malaking bagay na yun sa kanya. Salamat, Doc. Sure. We'll have another session. Pero pag may napansin kayong iba sa mga normal niyang kinikilos, tawagan niyo agad ako, Or dali niyo agad sa ospital. Kailangan magsama-sama tayong lahat para kay Colleen. Ako po, gagawa ko ng schedule. Magsalit-salit tayo ng pagbantay kay Colleen. Ako na muna ngayon. Hindi mo na ako mapasok sa office, ma.
Andrea? Anak, Nay, halika na. Alis na tayo. tara po. Ay, Nay, naiwan ko phone ko. Wait lang po. Yung phone? Apo. Sige. Ay, Ninang Paz! Ganda! Hi, Mars! Ano ginagawa mo dito? Dinala ko nga pala itong mga papeles na kailangan mong pirmahan. Mars, huwag ka na lang muna kayang pumasok. Mag-leave ka kaya muna. Unahin mo muna kaya yung pamilya mo. Kami na munang bahala sa FMP. Plano ko rin talaga yan, Mars eh. Ang lala na ng sitwasyon dito. Yung problema ni Colleen, napakahirap. Si Manuel naman, tahimik. Halatang wasak na wasak siya eh sa pagkamatay ni Jessica. At ngayon naman yung pinagdadaanan ni Colleen. Grabe no, Mars, Andy, yung problema ninyo. Hindi lang sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod. Sige, Mars, huwag ka na muna pumasok. Magbakasyon ka na muna, ha? Kami na muna ang bahala sa negosyo. Ay, siya nga pala. Paano na yung annulment ni Manuel? Anong balak niya? At saka, di ba, sabi niya magsasampa siya ng kaso kay Hazel na illegal detention. Paano na yun? Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi pa rin kayang harapin ni Manuel lahat yun eh. Mars, parang humiting-ngiti ka naman. May nag-iwan sa'yo ng regalo dun sa guardhouse. Sabi Regalo? ni Maoli. Oo. Kanina galing? Hindi eh, walang pangalan. Pero nakapangalan sa'yo. Buksan mo na. Tulungan mo nga ako dito. Yan. Ikaw talaga ang nagbukas? Ang ibig mo sabihin, attorney, wala ni isang lumabas na witness para patunayang tinulak ni Colleen si Jessica. Ay, yung mga nagko-comment, ano yun? Mga scammers? Yung paglapit ko doon sa Detective XY na yun, wala lang yun? Friend, baka naman kasi nagsasabi talaga ng totoo si Colleen. Shut up! Ikaw, attorney, wala ka rin nahanap na ebidensya o eyewitness? Mrs. Cruz, wala talaga. Wala o hindi ka kumikilos? Ayan. Tingnan mo yan, Mrs. Cruz. Yan yung mga nakita naming mga tao na nandun sa ospital nung nabangga si Jessica. Lahat sila, walang nakitang tulakan. Si Hazel may gawa niyan. Yung impacta na yan, yung Reyna na mga impacta na yan, wala na ibang gagawa niyan. Sino pa ba? Paano ko nga ipapakulong si Colleen? What? Demonyo ka talaga? Ano yung pinadala mo sa akin dito? Tungkol dun sa annulment namin ni Hazel, dami kong iniisip masyado. Baka kailangan ko munang makahinga, kailangan kong bumangon. Naintindihan ko naman. Kaya ko maghintay. Mrs. Cruz! Nasa custody na ng mga pulis yung driver na nakabangga kay Jessica. Nasaan ang pumatay sa anak ko, ha? Nasaan? Nasaan? Cruz, na! Hindi ka ako pupunta! Mrs. Cruz! Ma'am! Sorry po! Ma'am! Sorry po! Sorry po! Sorry po! Hindi ko po sinasadya.